Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ating pag-usapan ang isa sa mga issue kanina, sa hearing kanina, sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang pag-usapan natin ay patungkol po ito muna sa confidential fund. Alam mo naman, anim po ang katwiran, anim ang ginawang kaso laban kay Sara Duterte sa impeachment, sa pangatlong impeachment complaint. Pero sa anim na yan, lumalabas ay binira ng mga congressman sa pangunguna ni Congressman Rufus Rodriguez ang tatlo na mga akusasyon laban kay Sara. Ano yung mga akusasyon na tatlo na binira? Na tahasang sinabi nila na hindi pwedeng tanggapin bilang kasong impeachment laban kay Sara Duterte. Pero itatakel ko yun bago ko ipresenta sa inyo kung bakit nabisto mahina palang ebidensya ng impeachment na mga nagre-reklamo laban kay Sara patungkol sa confidential fund. Pero bago ko itatalakayin itong confidential fund na issue, nais ko muna na mabigyan kayo ng tinatawag na explanation, na litrato na kabuuan para alam niyo po nangyari. Okay. Kape. Alam ni Aw. Okay. Kanina po, maghapon sila may hearing. Hearing ito sa atin ng Committee on Justice, na kung saan ang chairwoman dyan ay yung isa sa 25 na congressman na binigyan ng maleta ng 18 dating sundalo. Yan po ay si Jinky Jervil Luistro. Marami sila. Ang unang naging issue dyan, tinanong ng mga congressmen, kasama na si Congressman Bong Suntay ng Quezon City at Congressman Marcoleta ng Sagip Party List. Ang question nila, sino ba tayo na mga congressmen ang huhusga, hahatol laban kay Sara kung tayo ay may tinanggap na maleta? 25 po sila. Ay, Adeline C., magandang gabi. How I met you at Rose and Grace. Ay, maraming salamat. Pati kay papa mo, architect. Ano bang kadila? Architect na kababayan ko, taga South Cotabato, Sarangani pala. Adeline, magandang gabi po. So, ito po ang problema nila, na anong naging desisyon nila nung ni-raise nitong mga congressmen ang kanilang katayuan. Ano ang tingin sa atin ng mga mamamayan kung tayo ay inaakusahan ng mga dating Marines at 2 sundalo na army na tumatanggap ng mali-malitang pera galing kay Saldico? 25 po kayo lahat na nandyan kasapi ng Justice Committee na buboto at magdidesisyon kung iakyat nyo sa Senado ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte. So ngayon, meron tayo ngayong komparasyon. Anong moralidad, rason meron kayo kung ang iniimbestigahan ninyo kay Sara ay mga envelope lamang na pinamimigay na may laman na 25,000?
laban sa inyo na tinatanggap nyo na milyon-milyon sa mga malay-malaytang binibigay sa inyo ng mga 18 sundalo. Ang hirap. Oo, maaring mananaig kayo at bubuto ang majority na iangat si Sara sa Senate. Pero anong mukha ang hiharap nyo sa Pilipino? Ang mahirap dito, meron kayong monopolya ng kabutihan. Mayroon kayong monopolya na kayo lamang ay hindi magnanakaw. Ano? Kayo lang hindi magnanakaw? Sa totoo lang, lahat ng politiko ay may impresyon na mga magnanakaw. At ang lahat ng nananalo sa eleksyon ay magnanakaw. Ganon ang impresyon ng Pilipino sa atin. Hindi ba kayo nahiya dyan, mga congressmen? Maliban dyan sa impresyon, ito pa, may lumabas na 18 dating sundalo. 18 dating sundalo. Na nagsasabi, kayo, 25 kayo dyan sa Committee on Justice na tumanggap ng mali-malitang pera at ang inyong kakasuhan ay tumatanggap, nagbibigay lamang ng envelope na pera. Ang pinakamalaking laman ay 25,000. Isa kasi po sa kaso na sa impeachment na sinampa naman kay Sara ay yung pagbibigay daw ng mga envelope na pera kay Undersecretary Gloria Mercado, Undersecretary Catalan, at saka si Undersecretary Osio. Silang tatlo po ay bumubuo ng tinatawag na Bids and Awards Committee sa Department of Education. Yan po ang isa sa akusasyon nila. Lahat ang bibigyan ko ng tutok na todo discussion dito mamaya ay confidential fund. Dito muna, talakayin ko muna ng pahapyaw ang lahat ng akusasyon laban kay Sara. Number 1 na akusasyon ay balikan ko mamaya yung confidential fund. Number 2 na akusasyon ay yung pamimigay ng envelope ni Sara Duterte sa mga USEC ng Department of Education. Ang number 3 na accusation ay yung paggamit naman ni Sara ng confidential fund ng Department of Education. So, tatlo na. So, number 4 na akusasyon ay yung pagkamal ni Sara ng maraming pera na bawal daw ang pagkamal ng pera at ito'y hindi niya nilagay sa salin. At kailan daw ginawa ni Sara? 2004, mayor pa siya, tsaka vice mayor. Tapos, mamaya, itatakel ko mamaya. O di kaya ngayon na, sabihin ko na ngayon. Yung dalawang akusasyon, yung pagkuha daw ng pera, pagbulsa daw ng pera ng confidential fund sa Department of Education, at saka yung akusasyon na namimigay si Sara Duterte ng envelope na pera na may lamang 25,000 sa opisyal ng Bids and Awards Committee ng Department of Education ay binaril ng mga ni Lopez Rodriguez at iba pang mga congressmen. Paano nilang binaril? Ganito po yun, Romel Bingson. Ganito po yan, Adelensi. Ganito po nangyari. Bakit nila binaril? Sabi ng at marami po, mind you, si Bungson Tay, marami pang ibang congressman ang umayon kay Lopez Rodriguez ng Cagayan de Oro. Sabi niya, Madam Chairman, kinakasuhan natin si Sara Duterte ng paglustay ng confidential fund ng Department of Education. Kinakasuhan natin siya ng pamimigay ng envelope. Bibig sabihin, bribery sa mga opisyal ng Department of Education. Madam Chair, sabi niya, Madam Chair, we lack jurisdiction. Sabi, bakit? Sabi, wala po tayong kapangyarihan na sasampahan ng kasong impeachment si Sara Duterte nang dahil lamang sa confidential fund ng Department of Education
at ng pamimigay ng envelope na tig 25,000 ang laman sa mga undersecretary ng Department of Education. Aba, nagulat din ako. Matalino pala ito si Rufus Rodriguez. Sabi niya, Madam President, Madam Chair, ang paggagasta ng confidential fund bilang ng pera ng Department of Education ay ginawa niya yun bilang Secretary ng Department of Education at hindi bilang Vice President at nag-utos ang Supreme Court na pwede mo lamang kasuhan ng impeachment si Sara Duterte tungkol sa mga ginawa niya na kasalanan nung siya ay Vice President. Aba, oo nga no. Hindi ka pwede. So, malamang basura yun. Kasi, Department of Education Secretary siya noon. Hindi kasama yun sa trabaho niya, Vice President. Pangalawa, yung pamimigay ng envelope, klaro-klaro na nangyari sa anong siya ay Department of Education Secretary. Kaya hindi pwede isama. Aba, matalino talaga si Rufus Rodriguez. So ano pa? Sabi niya, although, diniscuss nila na kahit pa na binigay, kinuha niya yung pera sa confidential fund sa Department of Education, wala rin tayong ebidensya na binulsan niya. Ang pangalawa, yung envelope na 25,000 naman na binigay sa kay Gloria Mercado, kay Catalan at sa kay Usio ay natandaan ba ninyo na nag-press con si Sara Duterte? Yun yung sinabi niya na binigyan siya ng nagtumawag si Lisa Marcos sa kanya at binidyo. Binidyo pa na sinabi na binigay, ipakibigay mo kay Gloria Mercado at saka iba pang USEC ng Department of Education yung perang ito mag-envelope galing kay Lisa Marcos. Bakit? Bakit? Ano meron? Kasi pala, si Lisa Marcos ay nagdidiskarte na mananalo sa bidding ang kanyang kontraktor. So, yan ang dalawa. So, big sabihin, dalawa ay tumba na kagad nang dahil hindi siya vice presidente nung ginawa yun. Tandaan ulit, sinabi ng Supreme Court, ang tanging mga gawaing ginawa ni Sara Duterte nung siya ay Vice President ay tanging yun lamang ang mga gawain na pwedeng isama sa impeachment laban sa kanya. O ano pa? May pangatlong akusasyon. Ang pangatlong akusasyon ay yung sinabi na nagdeklara si Sara na dinesignate niya sarili niya na designated survivor. Tama ba yun? Designated survivor. Tapos yung designated survivor, ginawa niya yan kasi hindi siya umattend ng SUNA, State of the Nation Address. Ano ba yung designated survivor? Yun po sa pelikula sa Amerika na kung saan ang pelikula merong tinatawag na speech yung presidente ng Amerika at meron silang designated supervisor, designated survivor na hindi dadalo sa SUNA. Kapag bubumbahan ng kalaban ang buong Kongreso ng Amerika, mamamatay lahat. Walang matitira. Kaya para merong matutuloy ang gobyerno ng Amerika, merong isa silang taong designated survivor na huwag paatinin ng SUNA. Para kung mabumbahan man, may natitira pa na siya magiging acting president. My God, pelikula yun. So ngayon, kung pelikula yun, anong nangyari? Sabi ni Rufus Rodriguez at saka ni Bong Suntay, saka isa ba? Marami na sila na sumusunod na congressman. Ano, pelikula yan eh. Bakit mo akusahan si Sara na magre-rebelde laban sa bayan? Pelikula yan. Anong ibig sabihin? Gusto nyo nagre-rebelde si Sara laban kay Bongbong Marcos? Pelikula lang pala yun eh. Tapos,
Merong rally ng mga maisog rally. Nandun si Sara. Sa totoo lang, yung mga rally-rally, pati designated survivor, ay freedom of the press, freedom of expression yan. Ginawa ninyo na dahil daw nag-umatin ng rally, ay gusto niya, nag-i-incite siya to rebellion laban kay Marcos. Anak ng wets. Wala na tayo ngayon freedom of expression. Kung ganon, lahat na ng galaw mo, hindi ka na nga nagsalita. Mayroon pang ibang mga rally doon na may nagsasalita. Actually, yung tatay nga ni Sara nagsalita noon eh. Binibira si Bongbong Marcos. At yung hindi daw pag-ingay, yung tahimik lang daw si Sara, ibig sabihin, pagsang-ayon niya sa pagbabanat laban kay Bongbong Marcos. Ay, naku talaga. Oh. Freedom of expression yan. Kaya nga, lagi niyong tandaan, ang Constitution natin nag-uutos sa Article 3 na tinatawag na Bills of Rights. Ay Bill of Rights. Sa Bill of Rights, isa dyan sa rights ay sa Section 4 na nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. Nor shall the freedom to peaceably assemble, to rally, and to petition the government to redress their grievances. Klaro, hindi pwede bawalan ang pagrarally. Hindi pwedeng bawalan ang pagsusulat na magreklamo ka sa gobyerno. Hindi pwedeng bawalan ang pagsisigaw. Hindi pwedeng bawalan ang paglilimbag kung may dyaryo ka. At hindi pwedeng bawalan ang pagsasalita sa mga rally. Freedom of speech, pagsasalita sa mga radyo, at freedom sa mga vlogging. So ano na ngayon mangyari? Binaril na mga sensible na mga congressmen. Hindi pwede nila tanggapin na kaso ang alin? Ang number 1, yung paggamit daw ng confidential fund ng Department of Education kasi secretary naman siya, hindi naman siya vice presidente nung ginawa niya yon. Number 2, yung pamimigay ng envelope sa mga 3 youth undersecretary na tig 25,000 na naman na siyam na envelope daw. Hindi pwede kasi pang Department of Education Secretary na gawain yun. Hindi siya vice presidente. Pangatlo, yung nagsalita na designated survivor siya, pelikula yun. Hindi yun pag-rebuilde. May isa pa, pang-apat. Ano pang binira na pang-apat? Binira nila ni Ropos Rodriguez yung banat nila na amassing unexplained wealth and not reporting by means of not writing it in her SALN, Statement of Asset, Liabilities and Net Worth. So ano? Sabi naman nila ni Ropos Rodriguez, Your Honor, Your Chairman, Madam Chair, the Supreme Court decided in the case against Sara Duterte, where the Supreme Court said that all acts done by Sara when she was not yet Vice President cannot be included. So ngayon, ang amassing ng kayamanan ay Vice Mayor pa siya, tsaka Mayor. So 4 na ang nabaril. Ano na natira? 2. Ang 2 natira ay yung confidential fund na bilang Vice President. At saka yung isa ay yung hindi, tingnan ko sa aking record. So yung isa, confidential fund bilang Vice President.
Ay, 4 na, wala. Ang una, confidential fund. At saka contracting a killer daw. Yun, nag-press ko si Sarah, huwag kayong mag-alala, ma'am. Kasi may kinausap na ako na killer. Papatayin si Bongbong Marcos, si Risa Araneta Marcos, at saka si Tambaloslos. Yan ay kung patayin nila ako, sinabi ko sa kinausap ko, huwag tigilan, patayin sila pag pinatay nila ako. Nako. Bar question, is it a crime? Gusto ko sumagot niya ng kaibigan kong Yamo ang pangalan eh. Sagot! Makinig kayo na magtitik sa bar exam. It is not a crime. There is no crime if there is no law punishing it. Nullium crimen, nulla pena, sine lehe. Hindi yan krimen kung walang batas na nagpaparusa. Ano ba ang ginawa? For example, ginawa. Nagkumontak si Sarah ng papatay na tao. At ipapatay niya si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, saka si Martin Romualdez. Pero mangyari lamang yan kung siya ay mamamatay. Tanong, meron bang krimen yan? Isa-isahin natin para hindi kayo malilito. Una, wala pong krimen na nagsasabi na mag-hire ka ng killer. Wala pang krimen yan. Kailan magiging krimen? Kung papatay na ang hinire mo. Intindies? Pangalawa, walang krimen na pinaparusahan kung ikaw ay magpaplano papatay. Kailan ka papaparusahan? Kung gagawin mo na ang iyong plano. Yan pa lang tapos ng usapin. So kung hindi niya krimen, hindi yan impeachable. Ito si Jerry Salva, ang bubo mo. Hindi yan pagbabanta. Ang pagbabanta, yung ganito. Hoy, Marcos, papatayin kita kasi niyayari mo ako. Iyon ang pagbabanta. Pero pag sinabi, hoy Marcos, pag pinapatay mo ko, may ibang tao papatay sa'yo. Hindi pagbabanta. Yun, Jerry Salva. Ang problema sa'yo, salita ka ng salita, bubo ka eh. Pasensya na, bubo ka talaga. Ay, kakatawa ka. Pati si Laila de Lima, sinabi ganon, ang bubo ni Laila de Lima. Yan ang number 4 sa bar exam na napakabubo. Marami pa dyan, mga taga-UP, mga bobo, grade threats daw yun. Ang bobo niyo. O, kasama, bagitin ko na si Jesus Palces, Atty. Jesus Palces, si Atty. Terry Ridon. Sino pa? O, si Barry Gutierrez. Sino pa, mga profesor? Nak ng waiting. Ang hirap sa inyo, pinag-aral kayo sa Pilipinas, pera pa ng Pilipinas ang ginagawa niyo tuition. Tapos, gano'n ang produkto niya, magpapakamubo kayo? Ay, nako. Saan ba kayo? Talo pa kayo ng pamantasan sa likod ng City Hall eh. Ako, gumraduate ako sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall. PLM. Okay ba, May? Ibig sabihin, mas magaling pa mga taga-PLM. Ha? Mga isko kami. Hindi yun isko na ko na. Isko na mayor. Iskolar kami. Okay. So, ibig sabihin, nabaril na, isa na lang ang pag-asa nila na mananalo kay Sarah. Wala na yung wala na yung gift threat daw. There is no crime, ulitin ko lang, there is no crime that punishes the act of plotting to kill. The act of plotting to kill can only be a crime if you commit the act. Pero habang hindi ka gumagawa, wala pang krimen. Hey, mga bubo! Sayang ang binayad ng Pilipinas sa mga graduate sa UP. Mga pera nating mga mamamayan yun. Oh, mga dean ka sa UP. Si Dean, Timasi. Ano ba yan? Yung mga estudyante ng produkto nyo, nakakahiya.
estudyante ni Barry Gutierrez, yun si Thierry Redon. Alam mo si Thierry Redon? Alam mo, Mike, kung sino tawag ko sa kanya? Mr. Bean ng Pilipinas. Ang kapilaki-laki ng pisngi. Oh, Mr. Bean! Oh, ngayon, tatalakayin natin ngayon ang confidential fund. Ito muna ang tutukan natin. Ipakita ko. Base sa salita ni Joel Chua. Okay? Si Chua, ito Chihuahua. Ang tawag ni Isko, Chihuahua. Ito, saan ba yung ano natin? Ito. Chihuahua. Pakinggan ninyo ha. Wala po ako very fair ako dito sa pag-analyze. At may basihan lahat ang aking analysis. Pakinggan Tama po siya kanina. Ito nga pong mga pondo, kung paano po tinransfer sa OBP. Talaga naman pong doon po, wala naman tayo nakikita talagang pagkakamali pa. And in fact, trabaho po to ng Vice President as head of agency, mag-disburse, tama po ba? Lahat po ng mga dokumento, pumirma kung ano po dapat niyang pirmahan. Tama po naman po yun. Subalit po, kung titignan po natin, dito po sa paragraph 27, sabi po dito, the cash was placed into 4 traveling bags and brought to the OBP on the same day. Thereafter, BP Sara instructed Acosta to release the 125 million pesos to Colonel La Chica. tingnan natin, ulitin natin. The cash was placed into 4 traveling. Sabi po dito po sa head of agency, transfer sa OBP, man na Bong Suntay, na tama po siya kanina. Ito nga pong mga pondo, kung paano po tinransfer sa OBP. Talaga naman pong doon po, wala naman tayo nakikita talagang pagkakamali pa. And in fact, trabaho po to ng Vice President as head of agency, mag-disburse, tama po ba? Lahat po ng mga dokumento, pumirma kung ano po dapat niyang pirmahan. Tama po naman po yun. Subalit po, kung titignan po natin, dito po sa paragraph 27, sabi po dito, the cash was placed into 4 traveling bags and brought to the OBP on the same day. Thereafter, BP Sara instructed Acosta to release the 125 million pesos to Colonel La Chica. At dito po, sabi po dito, Acosta, pursuant to VP's instruction, personally gave Colonel La Chica the full amount of 125 million pesos. Now, my question is, Yan ha. Alalahanin mo, kanino binigay ang 125 million? Kay Colonel La Chica. Colonel La Chica. Yan ay kung totoo yan. Okay? Sabihin na natin totoo yan. Pakinggan nyo anong sunod. Anong sunod? Na aligasyon ko, no? Papasok dito yung ginamit nila yung ang affidavit ni Madriaga. Tingnan natin ngayon. Sige. ang SDO po ay si Acosta. Ano po ang papel ni Colonel La Chica dito po sa 125? And that is Tatanong siya, ang tagalabas ng pera ay si Acosta. Bakit daw ibinigay kay Colonel La Chica? upon the instruction
of the Vice President. Dito po ba, wala po tayong nakikitang diferensya? Wala pang diferensya dyan. Now, if I remember it correctly, during the committee hearing, marami po nagtanong, after La Chica, ano na? Yun, dito po natin makikita ngayon, Abantayan, ginamit na ngayon ang affidavit ni Madriaga. Tingnan natin. papasok yung statement ni Madriaga. The affidavit of Ramil Madriaga, which was attached as Annex A. By the way, hindi po kapanipaniwala ang affidavit ni Ramil Madriaga kasi marami po sa kanya mga sinabi na kumukontra-kontra sa isa't isa. At marami mga sinabi niya na hindi niya nabigyan ng suporta na kung iba pang ebidensya. At marami din po sa sinasabi niya na ay talagang hindi kaayon-ayon sa tamang gagawin ng tao, kung tao man siya. Of this complaint affidavit or dito po sa impeachment complaint, which can be found on page 13. At dito po sa statement ni Ramil Madriaga, sinabi po niya, and I quote, makikita po dito yung conversation sa page 29, sa paragraph 29, 30, 31, 32. Sabi po dito, Colonel Dennis Nolasco sent a certain Ramil Madriaga a text message instructing him to see the former. Sino nagpadala? So Madriaga went to see Ulitin natin. Colonel Nolasco at Ultra Pasig City. He arrived at the Sino nagpadala? Banggitin natin. Colonel Dennis Nolasco sent a certain Ramil Madriaga. Ang sinasabi ngayon ni Chihuahua, si Colonel Dennis Nolasco, hindi si Colonel La Chica. Ang nag-text kay Madriaga. Sige, tuloy natin. A text message instructing him to see the former. Okay, nag-text daw si Dennis Nolasco kay Ramil Madriaga na magkipagkita sa kanya. So Madriaga went to see Colonel Nolasco at Ultra Pasig City. Nagkita daw si Madriaga at saka si Nolasco sa Ultra sa Pasig. He arrived at the place around 1:30 p.m. Next, they waited for Colonel La Chica. Oh, akala ko kay La Chica binigay. Bakit si Dennis Nolasco tumawag? Kung totoo. Ito na po si Colonel La Chica. In two DepEd vehicles that ultimately arrived past 3 p.m. Upon arriving, Colonel La Chica brought 4 duffel bags containing millions of peso. So ito na po yung duffel bags na winidraw po nila sa land bank at binibigay ngayon kay Madriaga. Winidro sa land bank at binigay kay Madriaga? Paano mo na naman winidro sa land bank? Kwento ninyo yan. In particular, paragraph 32, Colonel La Chica instructed Madriaga to deliver a duffel bag to a mayor in Laguna. Oh, sino si Mayor? Bakit hindi binanggit kung sino Mayor? Po alam kung yung mayor po may kinalaman sa intelligence. Oh, sino Mayor na yan? Bakit hindi binabanggit ang pangalan kung totoo man sinasabi niya? So Madriaga delivered it to a certain individual at Cabuyao, Laguna. Then he was told by Colonel La Chica to deliver another duffel bag. Bakit hindi kinikilala yung individual? Akalain mo, nagde-deliver ka ng pera? 35 million tapos ibibigay mo lang kani-kanino? Hindi ka magsigurado? To a comedy bar owned and frequented by San Sebastian alumni located in the Timog area. Nagdala daw sa isa pang bag. Duffel bag. Doon sa kaklase daw ata ni Sarah na may comedy bar sa Timog. Tapos, anong ginawa? Paragraph 33. When Madriaga arrived at the place, he saw OBP spokesperson Raymond Monsayak. O, si Raymond Monsayak. O sige, anong ginawa? Parenthetically, Monsayak was BP Sara's classmate. Subsequently, Monsayak signaled Madriaga to go upstairs and leave the money at the office. Ganun lang ba? Magpapadala ako ng pera kay Umay. Tapos darating siya kay Duarte.
sasabihin na ni Duarte, oy, idalhin mo lang sa taas 35 billion. Pwede ba mangyari gano'n? Hindi ba sasalubugin? Hindi ba kukunin ni Monsayak? Grabe kung gumawa kayo ng kwento ay ayusin nyo naman yung mapapaniwalaan naman na gagawin ng tao, ng tamang tao. Tamang isip na tao. He followed suit and left. Munsayak did not speak to him. Paragraph 34 says, Sige, next, dalawang malita na. Madriaga drove a car to the parking compound of the office of the Ombudsman. He also brought another duffel bag of money and placed it inside the car. Okay. When he arrived at the Ombudsman compound, a guard signaled for him to park in a specific reserved spot, and he did. He placed the keys on top of the left front wheel and left. He then saw someone retrieve the keys and drive the car away. Ganun na ba kasimple magbigay? Pinagkatiwalaan ka ng 35 million, tapos hindi mo ayusin ibigay kung kanino dapat? Iiwan mo lang ang susi? In the same period, Colonel Nolasco gave Madriaga a white Toyota Vios with money in the amount of around 80 million pesos. Oh, 80 di sobra na yun sa 125. Tatlong 35, that was 105 million. Tapos may 80 million. Sobra na sa 125 million. Following Colonel Nolasco's instruction, Madriaga drove the white Vios to a parking lot inside SM Mega Mall, Yan na naman. parked and Paano mapaniwalaan yan? locked the car, placed the keys on top of the left front wheel, and moved away. He then waited for someone who retrieved the keys and drove off. On another day, Madriaga saw the same motor Vios driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was Ito na ngayon ang problema. May nagme-message sa akin na mga kaklase ni Attorney Ryan Kilala. Kilala nila si Ryan Kilala, at kilala rin nila si Mrs. Kilala. Ang alam nila, walang lisensya si Kilala kasi hindi marunong mag-drive. Paano ngayon kung palabasan kayo ng certificate ng LTO na walang lisensya ang asawa ni Kilala? Anong gagawin niyo? a classmate of BP Sara at San Sebastian Law. Now, If I may interrupt, Ako muna mag-interrupt. Okay. So, sabihin na natin, totoo yun. Kanino napunta ang pera? Kay Sara? Klaro, hindi. Klaro, dinala. At sino naghatid? Si Madriaga? Si Madriaga ba na sinabi niya nakausap niya si Sara? Hindi ba sinabi niya kausap niya sila Chika at saka si Dennis Nolasco? Saan si Sara diyan? Wala. Ngayon, sino binigyan niya? Si Sara bang bigyan binigyan niya ng pera? Kung totoo man, pero hindi po kapani-paniwala. Si Madriaga din ang nagpatunay na walang binigay na pera kay Sara Duterte. So ano na ngayon? Tumba na naman kaso nyo. Ha? Klaro-klaro. Itong si Joel Chua, ang lamang-lamang niya kay Apple Nieto Duarte, 3,000 plus lang. Muntik siya matalo. Sa sunod, matatalo na ni Apple Nieto yan. At magsisigaw na, Punyeta. Ay, nako. So, yan po ang aking pinipresenta sa inyo ngayon patungkol sa mga nagiging hearing kanina. Bukas ko naman, sa sunod ko na lang, ipresenta yung iba naman na nangyari. Dito muna tayo magtapos at kasi 4,000 pa 40 minutes na tayo. So, tama ka, paninira na lang lahat ng kaso laban kay Inday BP. Demir Colos Creators, dapat managot ang BP sa confidential fund. Paano mo papasagot? Sila na nga nagsabi na walang binigay kay BP Sara na pera. Magkwento kasi kayo, ang problema sa inyo,
kung ano sugo ng inyong damdamin dahil politiko na kayo, mayroon na kayong kinikilingan na politiko, doon na lang kayo, hindi kayo kumikilala ng patas na laban. 'Di ba? Gano'n naman kayo eh. Tingnan ko na si Evelyn Aragones, masalamat po. Shout out from Sydney. Si Edhay Lumago, hello sir, Diyos na bahala sa kanila sa dagatang apoy. Helen Bagyo, naimbag rabim, mga kadakayo amin. Helen Bagyo, Romeo Boy. Rene Mercurio, good afternoon sir. Watching from Alcobar, Saudi Arabia. Salamat po. Zenaida Kabutahe, God bless po. Kaiko Baro. Adeline C. Magandang gabi, Adeline. Masalamat naman at nagkita tayo kanina. Mister niya pala, si engineer, si Architect Butch Balyaw. Si Architect Butch Balyaw po ay aking kababayan. Pareho kaming taga South Cotabato kasi ang Glan, kung saan siya nanggaling, ay dating sakop ng South Cotabato at naging tawag na ngayon Sarangani. So yan po. Ngayon, siyempre mas maganda siguro na nagkita kasi kami ngayon, may lakad kasi ako doon sa tawag nito. Sabihin ko lang sa isang lugar. Huwag ko na sabihin ko anong lugar. Ito sila si Mr. and Mrs. Butch Balyaw. Ipaikwa natin. Ipalabas natin. Okay. Dito mo na, iikwan na natin ha. At least, dito kayo makinig sa akin, ay wala pong kahit kalaban, hindi ako naghaharang ng kung anong batas, kung kanino para pabor, ay doon po ang aking kinikilingan sa aking pagkukomento. Kaya nakakasiguro kayo na patas po ang aking komentaryo. Ngayon marami nagagalit sa akin. Mga dating kasama ko sa kakamping. Kasi mga makalini din ako eh. Ang problema sa kanila, nagagalit sila nung kinakampihan ko si Digong Duterte. Ang tanong, bakit ko kinakampihan? Ang sagot, ganito po yun. Naalala ba nyo, nung inaristo si Digong Duterte noong March 11, 2025, ay inaristo nila kahit walang warrant of arrest at pinadala? But ang batas po natin ang kanilang nilabag ng husto. Masyado po ang tawag niyang ginagawa nila. Masyadong insulto sa ating bayan. Kaya yan po ang aking katwiran kung bakit ako kinakampihan ko si Duterte dito sa labang ito. Kawawa na nga siya eh. Ang lahat ng akusado may karapatan, nag-igagalang ang karapatan. Ang sa inyo gusto niyo patayin si Digong Duterte sa inyong paniniwala na siya ay maraming pinatay. Tanong, may isa ba kayo sa inyo nakakakita na si Digong Duterte ay pumatay at bumaril ng isang adik? Tanggalin na lang natin si Joel Chihuahua. Di ba wala kayo nakita? Ganun na kasimple ang rason. Akusasyon na si Duterte nag-utos. Pero may nakita ba kayo na pruweba o isang litrato man lamang o isang video man lamang na magpapakita na si Duterte mismo ang bumaril sa mga at nag-utos bumaril? Ito yung medyo malabo lang litrato ko, no? Ito pong aking mga bagong kaibigan na nakilala ko, nakita ko kanina. Ito po sila. Si Architect Balyaw, taga Sarangani, taga Glan, tsaka si Adeline, si kanyang misis. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? So sa tingin ko naman ay alam nyo na hindi ako talaga hindi po ako talaga kumakampi sa mga mali. Kaya kayo naman nagtatanong,
naniniwala kayo si Digong Duterte ay nagpumatay kay DK Percy Lapid. Hindi po. Si Bantag po ang pumatay kay Percy Lapid. At saka ang pwedeng mag-utos sa kanya, walang iba kundi si BBM. Bakit? Si Duterte wala na sa kapangyarihan. Wala siyang control sa Bilibid. May control sa Bilibid si unang-una, si Remulla. Pangalawa, si BBM. Secretary kasi noon ng DOJ si Remulla. Si Bing Lancita, good evening po. Adeline Saba, si Boots pala, akala ko Glenn, pasensya na. Bing Lancita, gwapo ka, Tony Toto. Rabel Bingson, naimbag na rabi. Tapos Bel, Panganiban Torno, more power, Toto. Ang aking barkada as sports writer, si Mel Panganiban Torno. Sa time namin, itong pinakasikat na sports writer ng Abante. Ako naman, taga People's to Right. Si Domingo Marisol, ay buang ka, naniwala ka sa mga Marines? Totoo po ang sinasabi ng mga Marines. Bakit? Unang-una, nakakatakot sa kanila para magsalita. Pwede silang patayin kung sila ay magsalita. Pwede silang ibilanggo kung magsalita. At nagsasalita sila laban sa mga taong kagaya ni BBM na tinuturo nila, na binigyan nila ng maleta. Ibig ba sabihin, kaya mo magsalita laban kay BBM kung hindi totoo? Ganun po yan, Domingo Marisol, mag-isip-isip ka po. Hindi ka Pilipino. Ikaw po ay isang tao na tauhan ka ni Trillanes na sinungaling. Rogelio Dominguez, pwede pa silang humatol kasi di pa naman nila napatunayan yung tungkol sa malita, bintang lang. Adi Mahaning, tama po kayo, idol. Romeo Boy, good eve. Toto Kausing, ingat po palagi. Lumi, Pinugo, yan ang itanong mo sa pamilyang puon mo, kalbo. Bakit? Bakit ka nagagalit kay Duterte? Aber nga, Lumil Pinugo. Bakit ka nagalit? Siya ba nagpapatay? Isang tanong, bakit hindi ka nagalit kay Bongbong Marcos sa mga balimalita na ninakaw? Sige nga, pagpaliwanag nyo. Kay Kumaro, mas malaki pa ang ninakaw ng mga nag-imbestiga. Akalain mo, envelope ang binigay ni Sara. Tapos, ang kay Bongbong Marcos, mali-malita. Grabe. Sobre versus malita. Tama yan, Kamsat Romel Bingson. Lomi Pinugo, kaya nga bumaliktad na si Kalbo. Believe ako na dati. Wala akong problema kung wag mo na ko tawagin Kalbo. Kalbo na nga ako eh. Kung ikaw, wala kang ibang, ano bang argumento mo? Bakit ka ako dapat maniwala sa iyo? Thumbs down mo na ako, bahala ka sa buhay mo. Tapos Romel Bingson, si Ronel, buti na lang hindi ka naging politiko, Sir Toto. What if nanalo at naging politiko? Kasi sabi nyo lahat politiko. Opo, totoo yan. Pero magpupolitiko, pakita ko kung hindi ka magnakaw, ay pwede ka maging politiko. Domingo Mirasol, patunay mo na totoo. Kanina ko pinalabas ang katotohanan eh. Sinungaling hindi po sinungaling mga Marines, katotohanan po yan. Ricky Quezon, BP Sara impeachment, command and finance by Marcos Jr. So, si Marcos Jr. Nagpipinance yan. Gilbert Labrador. Tapos Vicente Jr. Barnido. Blessed day, Dr. Toto Tirador. Salamat, sir. Constructive na paliwanag. Malinaw na malinaw. Very well said. Mabuhay po kayo. Nikki Quezon, good PM, Dr. Toto. Grace Laurio, daldan mo pag ma-impeach yan si Inday Sara. Ay, wala kong di ko problema yan. Kayo problema ninyo mga bubo. Mga magnanakaw. Ikaw magnanakaw ka rin, Grace Laurio, kasi kinakampihan mo magnanakaw eh. Kay Hental Libino, palakpakan si Katoto, ang galing-galing. Toto Escalona, parang si Banat Bay ka, sinungaling. Ay, di pa ako sinungaling. Escalona, katarantado sa imo. Kaway ka, kwenta nga ilunggo ka. Marcel Silerio, bistado talaga. Michael Samos, Kalbo, Salsal, ay, ikaw pang isang luko-luko to. Wala ka nang ibang mag-argumento sa akin, tawagin mo lang akong Kalbo. Anak ng Wex. Teodoro De La Torre, Attorney Idol, Eduardo Hukutan, kano-ano ito ni Joel Hukutan na aking barkada? Si Colonel Joel, general nata si Joel Hukutan ngayon. Sa Flor de Lisa, Longgaket,
Good evening, sir. Watching from Davao City. Merly Sonbing, Maya Pabingi, mga kabalain. Abiba, El Namra, utot mo bukal, kaya ka na disbar. Walang pakialam, disbarbing ko dyan. Wala ka na ba ibang maargumento, Abiba? Binayaran kayo ni Claire Castro. Gandahin nyo naman ang inyong argumento. Sayang bayad sa inyo, pera ng bayan, binabayad sa inyo. Grabe. Si Roger Estribor, puro hakaka. Sino hakaka? Ikaw atang hakaka. Alin doon ang hakaka? Binanggit ko na kasi inyo, may ebidensya pa akong pinakita. Rap si Tamtam. Sandro Escalante, the best. Rapap si, tama po. Kay Hintal Libinio, ibig sabihin, pwede na niyang lustahin. Wala po. Walang nilustahin dyan. Wala kayong makita dyan ang ebidensya. Walang nagpapakita na nilustay ni Sara. Mismong inyong testigo na si Ramel Madriaga ay sinabi na si ibang tao binigay ang pera. Kung totoo man siya. Sindrid Longasa, sablay mga argumento. Ay, kung sablay, ano ba hindi sablay? Sige, magsalita ka. Mag-argumenta ka kung tama ka. Ang problema sa mga bobo wala man ang katwiran na binibigay kung mag-comment. Kontrahin niyo ako, magbigay kayo ng justification, argumento ninyo na maayos. Meritson Bing, pasyatot daw po kay Don Sir Castro. Don Sir, kamusta ka na? Kamusta ka na? Maya Bingi. Don Sir. Pablo Mali, tama po kayo. Saludo ako. God bless you. Helen Bagyo, isyo po yung pati ang imagination ng pupugutan ng ulo. Okay lang yan. Imagination lang yan. Wala naman nakukulong sa pag-imagine. Rodel, tuwang-tuwa mga DDS. Talaga naman matutuwa ka. Kasi mga walang kwenta mga BBM. Tsaka mga kakamping na kumakampi kay BBM. Mga dilawan na kumakampi kay BBM. Pero mo sa gitna ng mamamatay tao tsaka nagmagnanakaw ng pera, kumakampi kayo sa magnanakaw ng pera. Ano ba yan? Mimi Authority, evening sir. Adi Mahaling, saludo po ako sa iyo, idol. Sandro Escalante, yung mga sinasabi ng sablay doon, kayo sa tama manunood. Sentia, very salamat. Ronel, kasi pinatay na si Percy Lapid. Ang pumatay po kapit si Bantag at saka si BBM. Dominic, hindi po si Duterte, walang kinalaman si Duterte kay Percy Lapid. Hawak ko po ang ebidensya. Ganun na po kasimple. Dominic Cabiado, Senator Bato, bakit hindi ka pumunta sa Senado kanina? Hindi po ako Senador Bato. Kasing kalbo ko lang si Bato. Ikaw naman, no? Na-explorer, kung sino ang salita ay kinakasuhan. Ganun sila Pagka salita ka, kakasuhan ka. Roger Estrabor, absolute ba? Anong absolute? Tubig ang absolute Dominic Cobiado, believe ako kay Bucalbs, maniguro talaga. So, Dina Kapante, 1K yung viewers ni Toto. Congrats, sikat ka na talaga. Ganun ba? 2K nga kanina Kay Hintelibinyo, wala ka naman common sense. Huwag ka maging bubo. Oy, sinabihin ka tuloy Ronel, akala ko may freedom of expression at freedom of speech. Bakit pinatay nila si Percy Lapid? Sino napatay? Si BBM. Tsaka si Bantag. Yan. Florentino Quinto. Ang bottom line yan, ang purpose noon ay pagsang-ayon niya sa gusto ng tatay niyang si Digongyo. Na pabagsakin ang gob ni Marcos. Common sense, May utak ka ba? May utak po ako, ikaw ang wala. Ang mga sinasabi mo po ay hindi common sense. Sinasabi mo ay nonsense. Frank Shine Chionko Bininati. PM High Doctor, umpisa pa lang dami ng trolls. My prayer is justice to prevail in the end. God is in control. Prinsesa Hypo Analizarana, huwag na kayo ngawa na ngawa. Mulat ang mga mata mo, huwag mo na kampihan ng mga kampihan ko si Sara kaysa inyong kinakampihan. Sino kampihan mo? Si BBM? Si Risa? Ay wala yon. Si Insurrecto? Wala yon. Si Bad? Ay wala yon. Puro mga magnanakaw mga yon. Dina Kapante, Banatuto, paiyakin mo na yung mga trolls si Bangag. Ay mga trolls si Bangag, pera ng Pilipino ang binabayad sa inyo. Ibalik nyo yan. Rodel, kaya pala pinatay si Percy Lapid, may nagutos. Ang nagutos mo si BBM at saka si Bantag.
Ikaw, Ronel, wala kang ebidensya na si Duterte na papatay kay Percy Lapid. Wala kang ebidensya. Kahit na baliktarin mo mundo. Baliktarin mo ang ano mo yung utak. Wala ka makitang ebidensya na si Duterte ay nakikialam kay Percy Lapid. Leonardo Hogno, ikaw tumigil ka na, wala namang kwenta siya sabi. Tumigil ka na sa pakikinig sa akin. Bakit? Kung walang kwenta, bakit ka nakikinig sa akin? Estong, kaya nga pala pinapatay ni BBM si Percy dahil hindi pwede kasuhan dahil sa freedom of expression. Tama. Sino ba binabanata ng gusto ni Percy? Pareha naman sila ni BBM at saka si Digong, pati si Boying Rimulya. Jerry Salva, pagbabanta nga eh. Di nakapanti, Toto, para kang si Kaufman. Ang galing mo, iyakan sa iyo mga piste. Ganun ba? Daryl Hispano, maniwala ako sa iyo. Salamat, Daryl. Ang galing mo, Trudy, sabi ni Romeo Sunga. Roger Estremor, pag ito defender nyo, parang lagi kayong talo, ha? Ganun ba? Jeff Mato, galing-galing paliwanag mo, sir. Salute. Ate Heights, Mix Vlogs, good evening po. Run Andis, haha, bobo. Bobo pala ako. Sige lang, okay lang. Ano matalino? Pakapaliwanag ko ano matalino. Di nakapanti, Toto, tuwa ako sa galak sa iyo. At galak sa iyo. Pili Posadas. Pili Posadas, kamag-anak kita. Kasi ang tatay ng tatay ko ay Posadas ang middle name. Sabi niya, husay mo, Sir Toto. Taob sila sa iyo. Sandro Escalante, Ate Heights Mix Vlog, sobrang galit lang sila kay BP Sara. Kaya yung batas, bendalo na rin nila na turingang mga law. Ed Hay Lamago, mga trolls po, bayaran yan, hinayaan mo na, kailangan nila manira para may malaman sila pambayad. Norby Alpanta, yan ang gusto ko kay Katoto, matapang ipaglaban ng tama. Ronel, si Sir Toto, Gadon ng Duterte Dides, hindi po ako Gadon, hayaan mo si Gadon po ay walang kwentang tao yan. Pasensya mo na, kaklase ng aking kaibigan na si Atty. Bautista. Cesar Irsando, mabuhay po kay Sir Toto. Yung isa, naka-Japanese characters o Chinese characters. Ate Heights Mix Vlog, lawyer. Dina Kapante, Toto, di ka lang cute, matalino ka pa. Salamat po. Mario Quito, itong cute na kalbo. Diba? PLM, the best law school. Yan, dapat sa PLM kayo mag-aral ng law. Kay sundin nyo ako. Sa Weng, dyan din po ako sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sige, Weng, at least, ilan na ba tayo na mga PLM? Laws mo. Bakit? Si Bangag dapat imbestigahan din kasi billion ang confidential fund. Saan nila dinala? Good evening, Randy. Tapos Dulce, good evening. Attorney watching from Davao City. Mayong gabi diha sa inyo sa Davao City. Sa Dakbayan sa Davao City. Ang pinakalami nga Dakbayan sa tibuok kalibutan kung ang atong hisgutan maoy kaalwan. ABJ, dami mo talaga alam, Dr. Toto. Sana ikaw na mag-depend kay Sara. Keribus, wag maglala, langit na ang gumagalaw para ituwid ang tao. Kaya bumuto naman sana ang tao na nararapat at wag ibenta ang kanilang buto, tanggapin ang pera at ibuto ang iba. At i-Heights Mix Vlog, tataka nga ako sa Dr. Toto. Same lang naman ang pinag-aralan ng mga lawyers. Bakit iba-ibang sinasabi? Yung kasi, ang problema sa kanila, hindi man sila bobo. Ang problema kasi mga ugali ng mga ibang lawyers, kapag kung saan sila kumikita, bumabaliktad ang argumento. Paldo Maria, na-disbar nga po ang attorney nito. Na-disbar po ako. Wala po problema yan. Hanggat ang pinagbabantaan ay di namamatay, ay walang malamang mangyayari sa kanya. Wala pang krimen. Tama! So, Ernest Horosa, alam nila ang batas kasi kapag pabayaran, pilit na binibend ang batas. Pera-pera lang. Buhay Minute TV. Si Koke man yan, si Ridon. Si Atty. Ridon, tawag ko si Mr. Bean ng Pilipinas. Si Koke pala patawag mo sa kanya. Jamie Mariano, attorney, di ba pagbabanta ang sinabi ni Sara? Kung di pagbabanta yan, anong talagang? Wala, hindi po pagbabanta yan. Ang pagbabanta, ganito. Bongbong Marcos, pag hindi mo ako binigyan ng pera, papatayin kita. Yan ang klaseng pagbabanta na may nga pwede mong tawaging robbery.
Maximum factor, hindi death threat yan. Proteksyon lang ni Sara yan sa sarili. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo na walang krimen ang pagbakan, ang pagpaplanong pumatay? Paano makala na si Dilima, Edelito, Alabat, dapat yung mga yan, re-recruit ng NPA. Salonga, Sakal, daming bubo dahil sa politika, sa politics at self-interest. Dapat ang ganyan mga politicians pagbabatuhin ng kamatis. Andes, Michael Samos, kung wala kang nagawa, ikaw lang muna magsasal para mawala naman yung katangahan mo. Baby Las Vegas, alam kong sinong next president kaya humanda ka kayo, Dilawan. Ayun, matalino si BP Sara. Tama po. Tapos, correct po sir, grabe, pera ng taong bayan ang pagsweldo sa mga itong trolls. At i-Highs Mix Vlog, mga nakaresibo, malamang yan ng mga maleta. Argo, Katoto, galing-galing. Salamat po, Argo. Fernando Jr., good eve, Dr. Toto. Believe po ako sa iyo pagdating sa batas. Ang galing mo magpaliwanag. Salamat po. Romulo Di Minagracia, maayong gabi dira sa Bacolod. Live gid ako dira sa Bacolod, watching my vlog. Tapos Nelson Laher, bakit kasali dyan si Chihuahua? Tumanggap dyan ng maleta. Oh, nakalista na binigyan ng maleta, sabi ng mga Marine soldiers. Si Pre BT, si Yohor, nabigyan yata ito ng maleta. Sino ba? Tapos sino pa? Guho Daddy Bigabs. Hilom mga kawatan, Chowa, never kayo nahiya. Tulisan ng bayan, may isang maleta ka. Mango, sablay argument mo tungkol sa maleta versus envelope. Ano ba dapat argumento? Sige, basahin ko. Pakisabi. Pakboy, ganyan din ang gagawin nila kay BP. Ang ginawa nila kay Tatay Digong, puro kwento. Di na kapante. Di na mananalo yan si Chihuahua. Nakatamba lang yan. Mango, pag nanakaw pa na rin. Digital electric media. Everyone there looks like they are very well fed. Barya lang yan kay BP, sabi ni Rondes. Sara, kaya natanggap mo ng malita, Chihuahua. Nilo Andre Andrade, Pahuay, LOL, Pahuay, bakit mapahinga naman ako mamaya? Pakboy, mas trusted nila ang convicted kaysa 18 ex-marines, nuknukan ng kapal ng mukha. Privy, after La Chica, ulol na. Mali ito, malaki, nakaw pa rin. Mango, remember, political mambo, jumbo, ang impeachment at numbers game. Big Rock, paano yung malita ni Chua? Dina Kapante, mabuti na lang nandito si Toto, nabibigyan tayo ng linaw ni Toto. Kapinyo, sino po ba si Chihuahua? Boss, yun pala, asong ulol na tahol. Pabilla Victor, kaya mahirap ang tiwala dyan. Tanggalin na sa government dyan. Mango, Kausing, hindi patibay ng ebidensya yan, kundi patibay ng pakapalan ng mukha ng mga usig. Tapos Ronel, Randy, 727, sa bagay, bariya lang yan kay Sara 125M. Kaya nga niya magbayad ng 50-15 per month. Ay, hindi po yan. Hindi po totoo. Invento lang na kwento ni Trillanes yan kan 150 per month binabayad ni Duterte kay Kopman. Hindi po. Wala pong abogado gano'n ang bayad. Mga kwento ng laloy lang yung tawag dyan. Kwentong sinungaling ni Trillanes na pinaniwalaan naman ni Bad. At saka ni maraming iba dyan naniniwala dyan. Pati si Jesus Francis naniniwala dyan. Pamilya Victor, bakit kasi nakakapasok Chekwa sa government? Bernardo Moral, nakakapagtaka nga yan, bakit nanalo ang markalungkot na yan? Pamilya Victor, wala talaga gagawin maganda sa government. Dulce, sana yung 4.5 billion na confi fund ni Marcos, imbestigahan din. Yun nga, hindi inimbestigahan eh. Pamilya Kero, tapos sabi ni Pamilya Victor, buisit yan, spiya ng China na yan. Tapos Lia Mac, sinungaling sila, gawa-gawa ng dapat na mga yan. Kakasuhan ni BP, masama yan, parang pinagsabi ng kapwa. Sino pa? Mia Rose, watching from Japan, God bless. Kung Banwa, Sixto Kamingi, pasa-pasa lang pala, parang bola ng basketball. Pamilya Victor, ang lupit gumawa ng kwento ng mga Chikwa. Tapos Pamilya, hindi ka Pinoy. Bibis Las Vegas. Tapos si
Mercolos Creators, Ronel, tapos Sixto Kamangge, sino pa? Josia, Lopel Liagugo, tapos Jimmy Aplicador, Saunal 86, dami naman dinaan ng pera. Pwede naman diretso ni Sara. Ipaikot-ikot pa. Bibis Las Vegas. Okay, si Rodolfo Putanyo. Ginawa nyo ang 18 Marines na kakahiya kayo. Chua. Ano pa? Elizabeth Martin. Ipakulong nyo at batikusin nyo mga tido at bigyan ng mga uanuhan ang malalaking buhaya. Tapos support Duterte forever, Totong Dioni. Sino pa? Marlon Marquez. Kahit anong sabihin mo, kahon na si Inday, impeach na. Ganun ba? Kinakahon ng mga traidor sa bayan? Sino pa? Edis Ariza. Paninira ng lahat ng kaso nila kay Inday, BP. Sino pa? Dina Kapante, si Risa Ricaport. Ronel, baan mo na ang pagnanakaw? Dulce, character assassination ginawa na kay BP. Daily, okay, naka-Amerika, kugkug ang pinatulan niyang kay Madriaga. Okay, si Marlon Marquez, Jobs, galing mo to ni Toto Idol, Mac Jun. Tapos sino pa? Edis Ariza, si Eugene Colmo. Tapos Generosa at Katuto, marami kang bisitang surot, hindi bale. Marenita, Junit, Catalonia, Kausing, maayong gabi kay Daddy. Dina Kapante, Indis Bar, Julao, maayong gabi. Judith Alcantara, bakit ayaw magpa-impeach ang Sara mo kung malinis siya? Ini-impeach na nga kung bakit nagtatanong ka na ayaw. Wala naman siyang choice. Ate Hides, Mix Vlog, kala mo matitino yung mga congressmen. Sino pa? Anisito Talo. Sino pa? Si Grace Laurio. Hindi po Iloilo, hindi na solid lini ngayon. Kami bang Ilonggo, hindi kami may nalunang lini ngayon. George Vargas, didisit ka pala. Uy, kung didisit, walang problema. DDS, hindi didisit. 125 million kay Cynthia, Bigadjas, tibay mga konsensya naman ito kung mangusig ang lilinis. Sino pa? Wrong turn, Adam. Di mo alam na pwedeng isurrender o extradite. Wala ka talaga. Ay, mali ka po. Wrong turn. Kaya nga wrong turn ang pangalan mo kasi lagi ka lang mali. Bubo talaga. Eddie Arisa, Josephine Bermudez, Silo Sir Toto, maganda ka magpaliwanag. Thank you so much. Roland Monsali, Selini Lutang, Nakain Suka, Nelson Laher, Mac John, sino pa? Petra Gatusang, Gracie Bayo, Makatang Tambay, Grace Laurio, Grace Lumaktod, Ismael Balyares, Ronel Kochiken, we salute Tinto, 18 Braves, we salute 18 Brave Marines. Tapos Miss Daisy, good evening, Katoto, K3 Aro, umami na nga si Boeing, Toto, sinabi ng Manifort, kaya pala kahit exposed na sila, sa insertions nila sa JA talagang pinipilit para nila. Ayan, Royce Maro, Dulce, Roniza Capio, John Jet Tumala. Hindi na po ngayon Roniza Carpio sa Western Visayas. Siyempre hindi naman kayo mga Ilonggo Dami namang Ilonggo. John Jet Tumala, tama ka idol. K3 Araw, Grace Lumaktod, andito na talagang matrol si BBM. Kiribas, doon sila magkamali at magpakidnap. Bakit hindi kami nawala sa Marine? Umamin na nga si Remulla na nakamiting. Oo nga, umamin na nga meeting, totoo. At saka si Trillanes umamin na rin. Gilbert Bintinilla. Salamat attorney sa paliwanag. Umamin na nga si Buying. Tapos sino pa? Dulce, Josephine Bermudez. Totoo, napakasinungaling ng ang karamihan ngayon na nasa gobyerno. Ligaya din Andres. Ligaya di Andres. Napagaling mo ito ni Toto kasi lagi po kita pinanood. Salamat po. Rodel, tapos Coach Chicken, Solid Duterte, 28 mga kasama niya. Salamat. K3RO, Edwin Ronquillo, bakit po kung sino ang sasabi na totoo, yun pang kinakasuhan.
si yung Mati yung is tungsin. You should be sued for libel and defamation. Di, kasuhan niyo ako. Welcome. Akala niyo manalo kayo sa akin. Expert ito sa libel eh. John J. Tumala, bilib ako sa idol na sa tama ang pinaglalaban mo, hindi sa mga magnanakaw. Dina Kapante, Heidel Barigo, tapos Shine Sionko. Problema po, this is number game, no? Josephine Bermudez, sino pa? Nikito Castañas, Lisa Kulubong, tapos si GB, watching from Middle East. Tapos si Nikito Castaña, attorney, huwag mo paniwalaan mga tao. Greg Godaka, pwede magsalamin. Ronel, nasa secret bank account ang sagot. Wala yun. Robel, Dulce, Robel, whether you like it or not, President Duterte sa 2028. Bisayang Laagan, wala naman tayong silang matibay na ebidensya. Bibis Las Vegas, Ivone Castiva, yung mga sinasabi ng gala-gala Silsara, paalisin nyo si Bangag. Grace Lumactad, ang bubo ng mga DDS trolls. DDS, hindi, mga trolls na BBM. Gladys Sherpa, totoo, saludo pa ako sa iyo, salamat. Joey Francisco, Alberto Andor, Army Bangero, so Ray Buenaflor, Marmi Bautista, saludo idol, salamat Marmi. Lope Yagugo, tawagan kita lakan, Marmi. Tapos Dina Kapante, Buckspot TV, Ted Tunton, ay abogado yan ni Sara, si Kausig, kaya wala tayong makuhang matinong argument dyan. Ang matinong argument ninyo, yan ang hindi matino. Dulce, thank you attorney for standing with the truth. Nikki Bay, pa-shout out sa mga Duterte supporters, Zacarias Sangulian, tapos Ted Dunton, Mike Jun, MC John, Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga gabi sa Samar, sa Leyte, Aglete, Agbiliran, Edward Alianlao, tapos si Bean Singson, Thomas Esplana, Fight for Right Now, Mimi Authority, noon ng mga Pink Lawan, Never Again na ngayon, Dina Kapante, Ronel, Jurem, Imor Nibal, watching sa La Union si Imor Nibal, Jurem 36257, Naimbang Arabim, Kamsat Engineer, Thomas Esplana, Bisayang Laagan, Jopo, kaya pala hindi mahuli si Gerald Bantag dahil mastermind pala ay si PBBM. Duterte Forever, Virginia Palisok, God bless po. Grace Laureo, Central Luzon, Lenny Robredo Nasurid, Milente, Gogo Sir Attorney, Toto, ang bayaran. Mga bayaran mga yan. Macjun TV, Esther Bayot, tapos Dulce, ASLF, Pilio Jade, tapos Bisayang Lagan, sino pa? Mike, Fight for You Right Now, Dongski Channel, Bibis Las Vegas, Pilio Jade, Ronel, Geoffrey, tapos Dina Kapante, tapos sino pa? Si Mike Villanueva, Edwin Ronquillo, Bisayang Lagan, Saner Pat, Nikito Castaños, Pilio Jade, tapos si Lucas, tapos ASLP, LF, Mike Villanueva, Ben Singson, Pilio Jade, tapos Mage Sibal, John J. Tumala, tapos Dulce, tapos Mike Villanueva, Benjamin Digno, tapos sino pa? Pilio Jade, Mike Villanueva, Lucas, Hector Vigo, tapos Ed Longar, Jesus Enriquez, Brutsa Barutso, Drahe Serro, si Gruner, hay ikaw Mike Villanueva, huwag ka kupal. Bajopo, watching from Bacolod, kailangan tanggalin ang voting machine katulad sa Taiwan elections para ma-minimize ang electronic cheating sa Pilipinas. Bibis Las Vegas, Brutsa Barutso, Rolando Esteban, nakakasuka na didiis na ito. Ay sige, kung nasuka ka sa akin, sumuka ka na dyan ngayon. Bakit nanood ka pa? Talking Bon, Rock and Roll Toto, Tirador, kantahin mo. Rock and Roll. Good evening, Don. Since rice evening, daming viewers. Istong, yung ginawa ni Sara, counter psychology para maiwasan niya ang plano ng pagpatay sa kanya. Dina Kapante, Jesus Enriquez, Zizils Madirada, Toto Kausing, maayong gabi, watching Iloilo, Gogo for Senator, Mac Junel, Mac Villanueva,
Ramiro Faldas. Wow, nami ba? Ikulong na yan. Bakit di ikulong sama na milyon ang nilustay? Ganun ba? Hindi totoo ang milyon eh. Walang ebidensya eh. So Arguello Laguardia, puro lang kwento yun. Tapos maka-China pala itong disbarred liar. Ay, kung maka-China, bakit kung maka-China? Ano bang masama? Ikaw, baka US ka ba? Eh kung hindi ka maka-China, huwag ka na bumili sa Shopee. Huwag ka na bumili sa Lazada. Huwag ka na bumili ng cellphone. Lahat ng cellphone po ay mga made in China. Huwag ka na sumakay ng bus kasi lahat ng bus ay China. Oh, ano pa? Huwag kayong, ano pa? Gertrudis El Gisok. Sir, run as senator. Sige, tatakbo ko senator. Tapos Joseph Mindoro, Kalbong Lula, bakit di mo sabihin na tagapagsunod na dilema? Virginia Palisok, God bless. Juan Pusong, the love of money, the love of evil. Dina Kapante, Raimundo Ribucas. Tapos Ramon Nasis, ang dami-dami nyo, hindi ko maubos Carpio in Venom. Tapos Ramir Faldas, Brocha Barutso. Si Rico Gabunyo, official. Malo, the Survivor Mix Vlogs. Nakadidisit ang mga bayaran mo, gas. Didisit na po ako ngayon. Hindi na po ako kakamping. Rico Gabanyo, good evening po, Team Duterte from Panabo City. Keep safe, everyone. Mimi Authority, Jerome's Live Events. BBM Nyup, may tae sa baybang. Tama naman eh. May colostomy. Amanda David, ICC parang pau ang mga lawyers. Wrong turn, Adam, Jing Kua, ang hindi DDS Bubo. Wrong turn, Adam, tinaksin mo sila kay Inso. Ay, kay Inso. Si Inso po, para sa alam nyo, ay hindi nga binibira si BBM. Kaya may tinatanggap siya na pera mula kay BBM. Bakit hindi niya binibira si BBM? Tanungin nyo si Insurrecto. Ricardo Florito, Dr. To, magandang gabi po. Magsasabi mo sa kwento ng Ping Lacson. Tapos, Argo, Katuto, galing-galing. Jerry Doblais, Duterte lang sa kalam. Wrong turn, Jerome Live Event. Christine Sapungan. Tapos, Dencio, Emily Sopo. Idol, Dr. To. Sa watching from Germany, si Pia. Wrong turn, Adam, ikaw ang example sa pamamangka sa dalawang. Hindi po ako namangka sa dalawang ilog. Hindi po ako wrong turn kagaya mo wrong turn. Ako saan tama, doon po ako. Good PM Atty. Torre. Dami didiis ng mamahal kay Katoto. Rafael Arsiaga, kung hindi totoo ang siniwalat na itinex pa rin at army, bakit dinimanda tumanggap? Alam mo si Inso, kung totoong tao siya, dapat kinakampanya mga Marines. Kasi hindi Marciano TGR. Tapos Dante Olino. Tapos sino pa? Jerome Life Events. Tapos Merlinda Arcio. Dencio Berador. Jerome's Life Events. Tapos sino pa? Brocha Barutso, Ricky Saldia. Solid Duterte. Salamat kay Kong. Robos, binabati si Dilima. Binabali si Dilima. Kay Kumaro. Grace Hilaurio. Rico Supplemento. Di ba, si Ronton, sige, tira ng Ronton. Mali-mali pa naman sinasabi mo. Hindi ko po sinisiraan si Inso. Totoo po yung sabi ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo po yan na kay may mga may tinatanggap siya kay Marcos. Bana totoo nito. Basta kaya tayo didis pa rin tayo from Bulacan. Watching from Lapu-Lapu City. Amy Sopel, pagpapalain po kayong lalo ng ating Panginoon. Bibilas Sara for President tuloy-tuloy ito. Maraming salamat po. Kasama ng mga galit sa akin. Maraming salamat. Magandang gabi po. At paki-like po para pag sunod ko na vlog meron kayong notification at inyong mapakinggan ang pinakatama at pinakatotoo na mga vlogging sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino na kumikilala kung anong dapat kabutihan, dapat katotohanan, at dapat katarungan. Maraming salamat po kay Nestor Matnog sa Northern Samar, Lobisares. Okay.